Good morning guys! Samahan nyo nga kami maggawa ulit ng garden bed dito sa likod. Sakto nga dumating na yung free sample natin guys na mga tools para sa pagga-garden. Pero natawa ako dito kasi sobrang liliit pala nila. Para kay Ella put yata tong mga to. Pero okay na rin yan. Paglalagay natin ng mga seeds, may panghukay-hukay tayo. Syempre, bago tayo magsimula sa ating paggagawa ng garden, mag-sunscreen muna. Ito nga yung sunscreen na hiyang sa akin dahil hindi ako nagbe-breakout dito or hindi ako nagkaka-pimples. Sobrang dami ko na kasing na-try na sunscreen guys, and dito lang naghiyang yung mukha ko. As in, ultra fresh talaga yung naibibigay nitong sunscreen na to. Fresh na fresh yung Fessla. Ayan nga, at nagsimula na kami dito sa likod. Kailangan ko ang putulin itong mga ginamit sa bahay ni Father. Ito yung mga pinangporma do sa poste ng bahay ni Father. Kaya naman kinuha ko na kasi hindi naman na maggagawa dun. Tapos na yung mga poste. Bali, puputulin ko nga yan sa gitna dahil yan yung pangtatagay. Iinom. Yan pala yung ilalagay natin dito sa may gilid guys para maitayo natin yung garden bed. Buti nga at walang pasok itong mga batuta kaya naman may umaalalay sa atin dito. Ito nga si Ate Jillian, tagahawak, habang ako naman ay maglalagay ng mga harang para hindi nga matumba itong mga plywood. Dito lang din nga sa paligid kumuha ng mga kahoy-kahoy na panlagay dyan. Plano ko sana dyan, mga hollow blocks na lang yung garden bed. Kaso nga lang iniisip ko nga yung mga manok. Baka maunahan tayo sa pagha-harvest. Kaya naman ay kakayasin lang nila. Kaya mas maganda na maganito kataas para yung lupa kahit kalahati lang doon natin itatanim sa loob. Kaso nga lang, iniisip ko pa kung anong itatanim ko dito kasi hindi po talaga yan nasisikatan masyado ng araw. Ganito lang. Ayan nga, natapos na tayo kaya tambakan na natin yung loob. Bali mga basura nga na dahon muna yung nilagay namin. Pagkatapos nga ay naganap ako, kaming dalawa ni Ella, ng mga bunot ng niyog. Plano ko nga sanang liit-liitan pa yan kaso nga lang talagang napapagod na at tanghali na rin. Kailangan na mag-prepare ng aming lunch kaya nagbadali na kami dito. Ganda nga na maraming mga nabubulok na mga bagay ang ilalagay dito sa ilalim bago yung pinakalupa na tataniman. Maghahanap pa nga ako nung saging na katawan, yung mga nabubulok na. Ganda rin kasi yun guys, na pangpataba dito. Katapos nga ay yung mga chicken manure. Siguradong sawang-sawa na naman ang ating mga tatanim dito sa pataba. So ayan lang muna, sa susunod ulit natin tambakan. Harvest time na guys, sa wakas. Ito na yung pinakaiintay natin, matitikman na yung mga tanim. Sarap naman. Hindi pa ako malaki. Hindi pa malaki. Hindi pa malaki. Bali, ang kinuha ko lang dito guys ay yung mga malalago na dahon. Hindi muna natin i-harvest lahat para naman tumutubo pa siya. Mas matagal natin to guys, mapapakinabangan pag ganito. Bali, ito yung iuulam natin guys ngayong gabi, sinabawang gulay. Sayang, wala pa yung okra natin at saka sitaw. Ito kasing pechay ang pinakamabilis ma-harvest guys. 3 weeks and up, pwede mo na siyang makuha katulad nito. Kapag maganda talaga yung lupa guys na tinaniman mo, ganito rin kagaganda yung magiging dahon ng mga tanim mo. Plus, yung tubig na ipinandidilig natin ay galing din sa mga aquarium. Eto na nga guys, bumili kami ng sitaw, tapos ayan nga nilagay na natin yung ating mga pechay. Bali, sinigang ito guys, gagawin natin na maraming gulay. Ulam natin ngayong gabi. Susunod nga ay libre na rin tayo sa sitaw, sa okra, sa talong. Luto na nga itong ating sinigang. Sa susunod ay karne na lang yung bibili natin. Libre tayo sa lahat ng gulay. Ayun no, first bite na ng ating pinagpagurang itanim. At ngayon nga, naani na natin at kakainin na. Kaya naman para sa mga nanonood out there, pwede nyo rin itong gawin guys. Magtanim-tanim habang maganda yung panahon. Guys, sa mga bote ng mga mineral water o kaya naman sa sako o mga plastic, pwedeng-pwede po yan. Happy farming mga kagulay! Nagtubuan na nga yung mga pinunla natin na pechay at okra. Ano nga ba magpunla ng pechay? May nagtatanong nga sa atin sa comment section kaya i-share ko yan sa inyo yung ginawa ko dito. Before that, mag-hello muna kayo dito sa aming mga manok. Una nga guys, ay yung mga pinaglagyan ng prutas. Ayan, meron kami yung crates na tinatawag. Tapos nilagyan ko lang yan itong tela. Yan yung mga lumang damit guys. Nilagay ko dito para hindi lumabas yung lupa. Importante din pala dito na maganda yung inyong mga lupa para mataba yung ating mga punla. Nilagyan ko yan ng coco peat, tapos yung vermicast, and yung chicken manure or yung ipot ng mga manok natin. Halu-haluin nyo lang yun. Tapos lagyan nyo na sa ibabaw yung mga buto ng pechay. And then, tabunan
tatalunan nyo ulit ng kaunti lang na coco peat. O kaya naman ay vermicast. O kaya naman ay lupa lang. Okay na yun basta matabang lupa. Makalipas nga lang ang 2 araw hanggang 3 araw ay ganito na po yung itsura niya. Nakita mo nga na nagtatatlo na yung dahon ay pwede na yung ilipat. Ito naman yung update sa okra natin guys. May mga tumutubo na 3 days lang. Bali nga tinanim namin to ay nung Sunday. Tapos ngayon ay Merkulis lang. Meron na siyang mga dahon na lumalabas. Katulong talaga yung lagi silang basa para ma-germinate yung kanilang mga seeds ng mas babilis. Ito nga yung iba pa nating tanim na okra dito naman sa likod ng bahay namin. Ayan, lumalabas na siya. Kakatuwa lang guys dahil nga 1 buwan lang ay meron na tong mga bunga. Yung sunod naman natin ay sitaw. Dito sa mga gilid naman ng mga okra tataniman natin. Wala pa lang kasi akong nabibili na buto. Ito palang okra ay dito diniretso na namin sa lupa. Ayan siya. 3 days lang tumutubo na agad sila. Ito talaga kapag buhaghag yung lupa guys, nakaka-germinate agad yung mga seeds. Siya, hanggang dito na lang muna. Happy gardening mga kagulay! Pang-5 order na nga natin to guys, birch tree, tapos nagdagdag na rin ako ng Milo. Gusto naman kasi ng binata ko na si Kuya Kel ay Milo naman. Ito namang mga gatas ay sa amin at saka dito kay Bunso. Ito nga yung expiration niya, May 2027 pa po. Mismo ngang Milo, tapos birch tree tayo o order, kaya naman mas makakalis tayo, makakamura, lalo na kapag may mga vouchers pa kayong free shipping. Binayaran ko nga ay 1,034 lang doon sa 2 kilo na ng birch tree plus 600 grams pa yun. And 1 kilogram naman itong ating Milo ay 306 lang po. Ito naman yung expiration nitong ating Milo na 1 kilogram. January 2027 pa nga siya guys. May 1 taon pa tayo. Iko na lang sa comment section yung link kung saan ko to binili. Good morning. Talaga namang good morning ang araw ni Joanna po dahil nga nag-success yung kanyang breeding. Ito nga at aalisin na natin si female dahil nga tinitira na siya ni male. Lagyan ko pala yung tubig nila ng konting asin tapos stock water. Diyan natin lalagay si female. Tapos na nga sila magbimbangan kaya naman nag-aaway na. Parang kayo lang din ni Mister. At dahil nga nawala si Michelle, yung color white natin na female, eh ito na namang si color blue na si Jessica, yung ating na breeding. Partner niya nga dyan itong white natin na bagong dating na male. Ayan nga, aalisin na natin dahil finish na yata mag-lay ng eggs na istorbo na rin kasi natin. Hali nga maghapon ngayon na magkasama sila na nag-lay ng eggs simula kaninang umaga. Hindi nga ganun kadami yung eggs. Ewan ko ba, parang first time kasi ni male. Hindi niya yata masyadong napipiga. Eh, inalis ko na at kawawa naman si female. Ito nga yung mga eggs nila pero okay na rin yan kahit konti. Maaalagaan natin ng maayos kapag konti lang kasi yung pakain natin hindi mag-aagawan sila. Bali 2 days nga bago yan ma-hatch yung mga eggs kaya naman dyan ko muna si male habang hindi pa napipisa yung mga itlog. Pag napisa na yung mga itlog guys, a-update ko ulit kayo kaya huwag kalimutan mag-follow. Medyo okay ngayon guys si Jessica dahil hindi nasira, hindi na punit-punit yung kanyang mga buntot. Medyo maingat itong ating si male na color white. Ayan, hindi nasira yung kanyang mga fins. Although hindi pa nga marunong magpisa itong si male dahil konti yung lumabas na eggs. Tapos yung iba guys nasa tubig, wala sa bubbles. Ayun, nasa gilid-gilid yung mga eggs niya. Nilalagyan ko na rin yan guys ng dahon ng talisay, tapos yung tuyong dahon ng saging. Ito nga yung mga itlog nasa labas ng bubbles. Ewan ko kung mag-hatch itong mga tos. Meron pa doon sa mga ilalim guys. Sobrang daming naiwan sa ilalim. Hindi yata maalam si May. Pero at least successful tayo this time. Ayan nga at ating aalisin muna yung mga dumi para naman hindi magka-ammonia yung tubig. Bali 3 days na kasi dito si male natin. Kaya naman ayan, nagdumi na siya dyan sa loob. Pati yung ating female, 2 days din dito. Ayan yung gagawin natin guys kapag nag-lay na ng eggs. Kailangan natin tanggalin yung mga dumi bago natin lagyan ng mga dahon-dahon. Tapos bago mag-hatch yung mga eggs. Natutuwa lang ako kasi na naman meron na naman tayong bagong breeding. Ano kaya yung mga color na kalalabasan nito? Nakaka-excite pero syempre mahirap din dahil nga yung mga live foods kailangan natin mag-culture ng mas marami. Ito na nga siya kinabukasan guys. Bali bukas pa to mag-hatch and yun yung i-vlog natin. So hanggang dito na lang muna yung video. Huwag kalimutan mag-follow para sa update sa ating mga beta. Ayan nga, parang feeling ko kinukuha niya yung mga itlog sa ilalim. Kaso hindi niya alam kung saan lalagay. Ayan, nasa ibabaw. Naglulutang-lutang yung mga itlog. First time kasi niyan guys, hindi pa siya maalam. Update sa breeding natin. Naumagahan nga ay tinignan ko agad kasi second day na to dapat mag-hatch na yung mga eggs. Kaso tignan nyo naman, wala na. Iniwanan nga natin si male dito kagabi. Tapos ngayong umaga guys, kinain niya yata yung mga itlog. Hindi pa yata talaga tumaalam. Diyos ko, sayang yung mga itlog. Kinain niya yung mga anak niya guys. Nakakainis. Hindi ko alam kung may mga ganito ring instances sa ibang nagbe-breeding. Pero first time ko to na yung itlog nila, yung anak niya, kinain niya. Pagka umaga nga, syempre sinilip ko agad dahil excited ako na may mga lumalangoy-langoy na. Pero wala na guys. Wala na rin yung mga itlog.
mag-hatch. Ewan ko kung mag-hatch pa yan kasi nasa ibabaw lang siya ng water. Wala siya sa bubbles. Ano ba yan? Palpak na naman tong ating breeding. Akala ko pa naman makikita ko na yung lahi ng color white. Ayan nga, may dalawa pa dyan na itlog na nasa ibabaw. Hindi na siguro mag-hatch yan kasi 2 days na dapat lumalangoy-langoy na yung iba. Ba't niya kaya kinain? Hindi niya kaya alam pa kung paano yun pag nag-hatch na. O baka naman nag-hatch na tapos nung makita niyang may mga lumalangoy, kinain niya lahat. Anong ginawa mo sa mga anak mo? Ba't mo kinain? Kawawa naman tuloy si Jessica. Wala yung mga anak niya. Sayang, may mga white pa naman siguro yun na lahi. Sa susunod na lang ulit na breeding, bawi tayo. 2 months old versus 15 days old betta fish. Hindi ko nga alam kung lumalaki ba sila kasi araw-araw ba naman tinitignan ko yan. Halos nauubos yung oras ko sa umaga kapag nandito na ako nakaupo sa tapat nila. Habang nagkakape nga ang sarap-sarap nilang pagmasdan. Ito nga at magpapakain kami, tutulungan nga ako ni Bunso. Yan yung mga pakain nila na malalaki ng betta fish. Kumbaga 1-year-old na sila, kaya na nila yan lunukin. Katulad nito. Siya pala yung tatay ng mga na-breeding natin. Katulad nito, 15 days old na to guys. Hindi ko alam kung lumalaki ba o bansot ba o ewan. Iba-iba rin naman yung mga size nila. Meron dyan malalaki na, may maliliit. 15 days old na nga sila, hindi ko pa pinapalitan yung kanilang tubig. Nagdadagdag lang ako dyan guys, tapos nagbabawas. Kumbaga, 30% lang yung pinapalitan ko na tubig, pero hindi ko pa nalilinis yung kanilang tub. Ayan nga yung mga sizes nila. Iba-iba, hindi pare-pareho. Kaya naman, lagi kong tinitingnan, hindi ko alam kung nagbabago ba o parang banso. Basta, natutuwa ako sa kanila kaya hayaan nyo na hindi ko alam yung totoong sizes ng mga 15 days old. And dito naman tayo sa ating mga 2 months old na guys. Ngayon, ito talaga malalaki na. Ayan, kitang-kita nyo naman guys. Dito talaga yung part sa pag-aalaga ng betta fish kung magbe-breeding ka. Ito yung part na mahirap, yung magpalaki sa kanila. Kailangan talaga madami kang supply ng live foods para mabilis silang lalaki. Sobrang nakakatuwa lang guys, pag nilagay mo na yung kamay mo, mag-iipon-ipon na sila sa gitna. Kaya tingnan na nila kung may pagkain kandala kahit busog na busog pa sila. Sa nanay lahat nagmana yung color nito guys. Color blue yung nanay nila, grabe. 3 lang yata, 4 na piraso yung color green. Sa palagay nyo po, okay ba yung sizes nito? 2 months na po yan. Pagdating na nga yung in-order ko guys na magnadapt niya na live foods, magkukulture tayo. Magtatry ako magculture kasi maganda din daw yun na pakain, libre na. Brine shrimp nga yung pinapakain ko dito o yung mga itlog ng mga hipon. Yung hinahatch ko pa guys, yun yung pakain nila. Ito pala yung 15 days old guys, meron na siyang color na lumalabas yung iba po na isda. Dapat ganun ang size nilang lahat no, para hindi bansot. Parang feeling ko yung iba bansot kasi ang liliit. Busog na busog nga tong isa na to, ang laki ng tiyan. Gusto naman ang mga betta fish nyo dyan?